Mayroong sinabi si Coach Ime Udoka patungkol sa mga fans ng Golden State Warriors na puro lang daw salita, puro lang daw matapang sa online pero sa harap-harapan na hindi naman daw ito kumikibo. Hindi raw matapang sa personal. Yan mismong sinabi ni Coach Ime Udoka nung sila'y bumisita na sa home court ng Golden State Warriors para sa Game 3. Natalo sila sa labang yon mga idol. At dahil maingay daw ang Golden State Warriors fans sa internet ay inaasahan niya na ito'y lalong mas magiging maingay sa personal kung nandun na sila. Subalit wala naman daw siyang narinig na kahit na anong panginsulto sa kanya. Siguro hindi sa pangkalatan ay ganon ang mga fans ng Golden State Warriors. Marunong pa rin naman silang rumespeto kahit na itong si Coach Ime Udoka ay kalaban ng kanilang koponan. Kahit na raw bumisita, naglakad-lakad na masyal itong si Coach Ime Udoka sa San Francisco ay walang lumapit sa kanya o sumigaw o nambastos. Ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang. Kahit winalis ng OKC Thunder ang Memphis Grizzlies sa kanilang serye, ay naging proud naman ang tatay ni Scottie Pippen Jr. na si Scottie Pippen. Wala si Ja Morant sa Game 4 at kinakailangan nilang manalo sana sa labang iyon. Itong si Pippen Jr. ang nanguna sa Memphis Grizzlies. Siya'y humatid ng double-double na performance para sa Grizzlies. Mayroon siyang 30 points, 11 rebounds and 4 assists. Ngunit kinulang pa rin yon laban sa malakas na OKC Thunder. So far para sa isang anak ng isang NBA great mga idol, pinatunayan rin mismo ni Scottie Pippen Jr. na maipagpapatuloy niya ang paglalaro ng basketball sa dugo ng pamilyang Pippen. Role player lamang siya sa Lakers. Nung siya'y napunta sa Memphis Grizzlies, nagbago ang lahat. Siya'y pinagkatiwalaan at ngayon nga siya'y backup point guard kay Ja Morant. Dahil sa kanyang ipinakita ay marami rin namang mga kupunan ang magkakaroon ng interes sa kanya kung pipiliin niyang umalis sa Memphis Grizzlies. Samantala, magagawa ba ni LeBron ulit ang makambak ang 1-3 deficit ngayon sa playoff? Ito'y kanyang nagawa na noong sa finals laban sa Golden State Warriors. Ang tanong, kaya ba niya ngayon? Malaki na ang pagkakaiba mga idol kumpara noong 2015 at ngayon. Kung pag-uusapan ang pisikal, malakas pa siya at nakakadunk pa, nakakasabay pa sa ibang mga star player. Ngunit nagpapakita na ho ng kahinaan at kinakalawang na yung kanyang pag-iisip at yung kanyang decision making na minsan mga idol, ito ho'y nagko-coast ng panalo sa kanila. Laban sa Minnesota, itong si LeBron mismo ang nagpatalo sa kanyang kupunan. Bigo siyang maipasok ang kanyang 3-pointer. Mayroon pa siyang turnover big time at yung foul kay Anthony Edwards. Hindi lang po ito sa playoff nangyari kundi sa regular season. Maraming beses na pong ginawa ito ni LeBron mga idol na tila naglalag na siya. Kaya batay dyan ang malaking katanungan, makakambak ba ng Lakers at ni LeBron pati si Luka itong Minnesota? Ano ang komento ninyo?